Mukhang itong Converge Fiber Xers, Phoenix Fuel Masters at ang Barangay Ginebra ay magkakasundo na dito sa kanilang gagawing trade transaction kung saan itong Converge Fiber Xers makukuha yung first round draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Ang Barangay Ginebra naman makukuha itong si Shawnee Winston at itong Phoenix Fuel Masters ay itong si Maverick Ahanmisi. Si Maverick Ahanmisi, mahusay na player yan, alam natin, pero parang hindi siya masyadong fit dito sa sistema ni Coach Tim Cone. Parang mas babagay siya dito sa Phoenix dahil magiging mas reliable siya sa offense dahil nandiyan si Tyler Teo at Jason Perkins. Magkakaroon na ng big 3 itong Phoenix at baka yan ang magkumbinsi dito kay Perkins na wag nang umalis dito sa Fuel Masters. Sa Barangay Ginebra naman, itong si Shawnee Winston, batang player pa yan, mataas ang potential at mahahasaya na mabuti ni Coach Tim Cone kung sakasakali. Kaya masasabi natin na magiging maganda talaga dito yung kanyang performance. Lalo na kung kasama niya dyan sa backcourt ang veterano na si Stanley Pringle at si Scottie Thompson. Of course, si L.A. Tenorio nandiyan pa. At ito naman sa Converge Fiber Xers. Kapag nakuha nila yung first round draft pick ng Phoenix, pag number 4 yun sa draft. So, meron pa silang isang magagamit bukod dun sa number 1 pick na gagamitin obviously dito kay Justin Baltasar. Kaya sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko, wala namang malulugi. Kahit makipag-trade ang Ginebra dito sa dalawang independent teams, hindi natin masasabi na malulugi sila sa mga trade. Kaya sigurado ako na kapag ito'y proposal na ito'y natuloy, ay papayag naman sila. At alam natin ang Converge matagal nang gusto yung additional first round pick kaya hindi magiging issue yan. At ang Ginebra naman magkakaroon na ng batang wingman na makatutulong dito sa koponan ni Coach Tim Cone. Itong si Mo Tautuwa kaya ay i-trade ng San Miguel Beer para dito kay Isaac Go. Iyan ngayon ang usap-usapan dahil yung unang proposal na Vic Manuel for Isaac Go ay baka hindi tanggapin ng PBA dahil masyadong one-sided. Nakita ng San Miguel Beer na yung trade proposal ng TNT para dito kay Reynan Batak ay tinanggihan ng PBA at napilitan ng TNT na idagdag ngayon ito si Joel Ponferrada, yung isa nilang big man, para do sa trade at wala pa rin kalinawan kung ito ay maaaprubahan. So sa ngayon, ang tinitignan ng San Miguel kung i-offer nila ito si Vic Manuel for Mo Tautuwa, baka hindi rin ma-approve. Ang tanong, mas maganda kaya kung si Mo Tautuwa ang i-trade nila instead na si Vic Manuel. Ang issue dito, kung ma-trade ng San Miguel si Mo Tautuwa at itong si Isaac Go ay mapunta sa San Miguel, meron ng backup center ang SMB. Ang problema, yung kanilang power forward position. Dalawa kasi ang problema ng San Miguel Beer. Actually, tatlo. Itong, alam natin, walang backup si Junmar. Kaya nga sobrang pagod niya noong finals dahil hindi siya pinapalitan ni George Gallant. So, mas maganda kung itong si Isaac Go nasa San Miguel para siya maging backup center ng SMB. Ang problema naman yung power forward. Mareresolve ba to kung makukuha ng San Miguel Beer sa free agency si Troy Rosario? Kung makuha ng San Miguel si Troy Rosario at si Isaac Go, magkakaroon na sila ng power forward at backup center. At pwede na silang mag-focus dito sa issue naman sa kanilang point guard. Na-expose dito yung weakness ng San Miguel Beer dahil nga to si Josh Garrett hindi pinapahinga si Junmar Fajardo. Kaya yan ngayon ang kailangan nating tignang mabuti dito kung ano adjustment ang gagawin ng San Miguel. Ito si Mo Tautuwa, meron siyang mga games sa finals na maganda nilaro, pero meron din namang hindi. Kaya iyan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti ng San Miguel dahil hindi na rin ito bumabata. Baka ito na ang panahon para i-trade na talaga si Mo. Medyo kinapos ang gilas dito sa friendly na laban natin kontra Poland, pero lumaban naman sila ng mahusay. After nung medyo mainit na timeout ni Coach Tim Cone, narinig natin yung mga sinabi niya sa mga players. At nag-respond naman sila, particular na ito si Dwight Ramos. Ang naging problema rin ng gilas dito sa Poland, as usual si Justin Brownlee nagdala doon sa team, alam natin yan. Pero kinakailangan ng additional contribution. Nakatulong si Dwight Ramos, of course, naka-double figures din si Junmar Fajardo. Pero kinakailangan natin ng iba pang tulong mula doon sa other players, katulad din na Chris Newsome, CJ Perez at iba pa. Maliwanag din na medyo na-miss natin talaga dito yung serbisyo ni Scottie Thompson. Dahil alam natin kung ano nagagawa ni Scottie, bukod sa playmaker, sa rebounding at sa scoring nakakatulong din. Of course, alam natin wala din si AJ Edu. At ang ito si Kai Soto, kinakailangan
Pagdating dito sa physicality, ma-handle niya talaga. Napansin natin hindi siya masyadong komportable dito kumpara doon sa mga ibang games. So yun talaga kinakailangan niyang ayusin dito ngayon. Bukod dito, kinakailangan din nating mas makita na yung Gilas Pilipinas, kung talagang lalaban dito sa, well, alam na natin mabigat yung haharapin nila dito sa Latvia. Pero kinakailangan talaga na may solid contribution. Alam natin kung anong kayang gawin ni Justin Brownlee. Pero kinakailangan yung ibang players ay mag-contribute din dahil kapag nakita ng Latvia na umaasa lang tayo kay Brownlee, hahanap yan ng paraan para ito ay ma-shutdown. O di kaya naman, hahayaan nila na si Brownlee na lang ang umiscore at papabayaan na. Pero yung mga iba niyang teammates ay hindi nila tutulungan o ibig sabihin, hahayaan na rin nila. Dahil ang gagawin nila, kung si Brownlee lang magaglalaro ng mabuti para sa Gilas, sigurado na mananalo ang Latvia dahil mas marami silang players na magko-contribute. Kaya kinakailangan total team effort talaga para manalo. Maraming mga trade offers para dito kay Keith Datu ng Rain or Shine Elasto Painters at hindi na to nakatapagtataka dahil maganda ang nagiging performance nito. Meron siya isang 6'8 player na merong 3-point shot. Pwede sa loob at meron ding tira sa labas. Ang tanong ngayon ay kung tatanggapin ba ng Rain or Shine ang ganitong offer. Merong mga nagsasabi na willing silang magbigay ng first round draft pick nila para kay Keith Datu. Ang problema kasi dito si Coach Yeng Giao gusto niya na magdagdag pa ng iba pang big men to sa lineup. Nakita natin kahit nandiyan si Datu at si Bob Belga, hindi pa rin nila kinaya ito si Junmar Fajardo ng San Miguel. So, kung nandiyan si Luis Villegas na maglalaro na next season, additional yan, 6'7 yung si Villegas. Pero hindi pa natin alam kung ano ang kanyang magiging performance dahil ang taga nitong na-layoff dahil sa injury. So sa ngayon si Coach Yeng Giao gustong makasiguro at mag-draft ng isa pang big man para makatulong. Pero ang tanong ay kung ito ba ay makukuha niya. Kasi yung draft pick ng Rain or Shine pang number 7 at pang number 9. By the time na sila na ang pipili, baka nakuha na ng mga unang teams yung mga big men na available. Ang tanong ngayon dito ay kung ito bang mga players na to ay magiging available pa kay Coach Yeng. Kung hindi na maging available yan, baka maisipan ni Coach Giao na trade up. Ibig sabihin, kukuha siya ng mga draft picks na mas mataas sa kanya katulad ng nasa Northport at sa Phoenix. Pero ang tanong, sino kanya pwedeng i-offer? Dahil sigurado ang hihilingin naman ng kabilang teams ay itong si Keith Datu na obviously ay ayaw ibigay ni Coach Yeng dahil nga naghahanap pa siya ng additional big man. Ayaw niyang bawasan. So ito ngayon ang medyo dilema dito sa Rain or Shine Elasto Painters kung sino ang kukunin nila na big man dahil medyo mababa yung draft position nila at kung sinong players ang pwede nilang i-offer para makakuha ng mas mataas na draft pick. Shoutout kay Joseph Pineda, Jason Mendoza, RG Bueno at Nalina Family, Ronald Perbosidad, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jola Villarosa, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Rico Olarte, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Jonel Alagon, Eduardo Monsaldes, Roman de la Cruz Agustin, Mike Miradora, si John Ray Mark Isuela, Carl Alarcos, Kuya Mike TV, Anthony Alon TV, Eduardo Monsales, Michael D, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza at ang iba pa nating taga-subaybay.